Napadpad ang kaisipan ni Zofan sa isang lugar na parang walang hangganan. Sa lugar na iyon ay patuloy ang pagpapalutang-lutang ng kanyang katawan. Nagtataka siya kung bakit nangyayari ito. Iniisip niya kung malapit na ba raw siyang mamatay. Nakatanggap ng notification si Zofan na ini-activate raw ng kanyang War God system ang lahat ng naipon na enerhiya. Magbabalik daw sa kanya ang 100 stat points. At dahil wala pang malay si Zofan, ang system na raw ang maglalagay ng natanggap niyang stat points. Nabalot ng kulay berdeng liwanag ang katawan ni Zofan. Kasunod noon ay nailagay ng lahat ang natanggap niyang 100 points. Nadagdagan ng tig 30 points ang kanyang mind at agility. At nadagdagan naman ng tig 20 points ang kanyang physique at strength. Noong tumaas ang lahat ng stats ni Zofan ay doon na rin ito nagising. Sa pagmulat ng kanyang mata ay nakatanggap siya ng notification na tapos na raw ang distribution ng kanyang paunang stat points. At tingnan daw niya ang kalagayan ng kanyang katawan. Matapos marinig ang notification ay bumangon na si Zofan, takang-taka ito kung ano ang nangyari sa kanya. Habang nakahawak sa kanyang dibdib ay napapaisip ito kung nananaginip lang ba siya. Ang alam niya nga raw ay tinamaan siya ng huling pag-atake ng nag-aagaw buhay na fish lizard. Sa paghawak niya sa kanyang dibdib ay nagtaka ito kung bakit wala raw siyang nararamdaman na sakit. Nagulat ito nang makita niya na wala na ang butas sa kanyang dibdib na iniwan ng pag-atake ng fish lizard. Iniisip niya kung bakit daw bigla na lang itong gumaling. Kahit na naguguluhan ay agad na nag-obserba si Zofan sa kanyang paligid. Nakita niya na nakatuon ang pansin ng lahat ng mga halimaw sa direksyon kung saan nakahiga si Muyinye. Naglalakad ang mga fish lizard na ito papunta sa walang malay na dalaga. Naramdaman ng dalawang fish lizard ang paghinga ng nagising na si Zofan. Agad na pinulot ni Zofan ang nasa tabi nitong espada nang makita niya na susuguri na siya ng dalawang halimaw. Nung papalapit na ang mga fish lizard ay biglang naramdaman ni Zofan na napakagaan ng kanyang katawan. Mabilis na naiwasan ni Zofan ang pagsugod ng dalawang fish lizard. Habang nasa ere ay nagtataka ito kung bakit madali niyang naiwasan ang mabilis na pag-atake ng dalawang halimaw. Napapaisip si Zofan kung kailan pa raw naging ganoon kabilis ang kanyang paggalaw. Hindi nga lang daw bilis niya ang nagbago sa kanya. Natuwa si Zofan habang hawak ang espada ni Muyinye, parang naglalabas nga raw ito ng walang hanggan na kapangyarihan. Ayon sa system appraisal, ang espada na hawak niya ay isang common Starfall weapon sword na may bigat na 20 kilo. Nagawa ito gamit ang mga rare metals at embedded ang espadang ito ng isang E-rank top-grade monster core. Napapataas ng espadang ito ng 45 points ang lakas ng sinumang gumagamit. Pagkabasa ni Zofan sa impormasyon ng hawak niyang espada ay naisip niya na hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit madaling napapatay ni Muyinye ang mga matitigas na fish lizard. Naisip din ni Zofan na mukhang makakaya niya nga raw ma-master ang Starfall Sword at ilabas ang buong kapangyarihan nito. Pero bago nga raw ang lahat, kailangan niya munang unahin ang mga sumusugod sa kanyang halimaw. Muli na namang naiwasan ni Zofan ang pangalawang pag-atake ng dalawang fish lizard. Papatayin niya nga raw sa kanyang paraan ang dalawang halimaw na ito. Inihagis ni Zofan ang isa niyang kutsilyo na may nakakabit na makapal na tali. Tumagos ito sa mga dila ng mga halimaw. Nakaramdam ng kaunting tuwa si Zofan nang makita niya na parehas niyang tinamaan ang dila ng dalawang fish lizard. Hinila ni Zofan pabalik ang inihagis niyang kutsilyo. Sa lakas na taglay ngayon ni Zofan ay nagawa niyang mabatak ng magkasabay ang dalawang malaking halimaw. Agad na kumilos si Zofan at sumulput ito sa harapan ng dalawang magkadikit na fish lizard. Wala sa balanse ang mga halimaw na ito dahil sa malakas na paghila ni Zofan sa kanilang mga dila. Magkasabay na pinatay ni Zofan ang dalawang fish lizard. Tumilapon pa itaas ang walang buhay na ulo ng dalawang halimaw. Agad niya ring hinila ang makapal na tali na nakakabit pa rin sa dila ng dalawang halimaw. Ginawa niya ito upang siguraduhin na wala na talagang buhay ang dalawang fish lizard. Natuwa si Zofan sa taglay niya ngayong lakas. Siguro nga raw ay kasing lakas na niya ang mga kilala niyang nangungunang novice rank Starfall warrior. Kapag nga raw idinagdag pa ang bigay na lakas ng gamit niyang espada, malamang daw ay madali niya lang mapapatay ang mga E-rank fish lizard.
Nagulat si Zofan nang biglang lumabas sa kanyang harapan ang War God system. Sinabihan siya nito na mag-focus daw siya sa mga kalaban dahil nasa gitna raw ito ng pakikipaglaban. Napangisi naman si Zofan, naisip niya na tama nga raw ang War God system, kailangan niya munang unahin ang mga halimaw na nasa paligid niya. Nakaramdam ng takot ang mga fish lizard matapos ng mga itong masaksihan kung gaano kabilis napatay ni Zofan ang dalawa nilang kauri. Tinawag ni Zofan ang mga halimaw na lapitan daw siya, pero imbis na umatake ay nagdahan-dahan ang mga ito na umatras. Puno na ngayon ng kumpiyansa si Zofan, sinabi niya sa mga halimaw na wag nga raw ng mga itong iisipin na puro pagtakbo lang ang kanyang alam. Sabay-sabay na nagsisugod ang napakaraming fish lizard. Hindi nga tumakbo si Zofan at sinalubong ang mga ito. Madaling nahihiwa ni Zofan ang mga katawan ng mga kinakalaban niyang halimaw. Sa dami ng sumugod sa kanyang halimaw ay nakalampas ang ilan sa mga ito at kinagat siya sa kanyang magkabilang braso. Hindi niya masyadong ininda ang kagat ng mga ito dahil sa pagtaas ng kanyang stats. Sa isang wasiwas ng gamit niyang espada ay mabilis niyang napatay ang mga kumagat sa kanyang halimaw. Wala siyang plano na magtira ng kahit na isa sa mga halimaw na ito. Habang nakikipaglaban ay namamangha pa rin si Zofan sa lakas niya ngayon. Nagagawa niya nga raw mapatay ang lahat ng halimaw na sumusugod sa kanya. Nangako si Zofan sa kanyang sarili na hindi na nga raw ulit siya magtatago sa likuran ng kanyang mga kaparty. Napapaisip si Zofan kung ngayon ba raw ay makakaya na niyang kontrolin ang kanyang kapalaran. Nakaramdam ng pagod si Zofan matapos makipaglaban sa napakaraming halimaw. Kahit nanghihina ay nakakaramdam pa rin ito ng tuwa sa taglay na lakas niya ngayon. Habang nagpapahinga ay nagtaka si Zofan sa kanyang nakita. Lumabas sa harapan niya ang kanyang system screen, doon ay nakita niya kung gaano kalaki ang itinaas ng kanyang mga stats. Napansin niya rin ang 21 points na may nakalagay na special distributable stat points. Gagalawin sana ni Zofan ang kanyang system screen pero bigla itong huminto. Tiningnan niya ang walang malay na si Moyinye na nakahiga sa lupa. Binuhat ni Zofan ang nakahigang si Moyinye, kailangan niya nga raw unahin kung alin ang mas importante. Bumalik sina Zofan sa loob ng tunnel, nung gumuho nga raw ang subway tunnel ay nagsitakbo papalabas ang napakaraming fish lizard. Kaya mas ligtas nga raw sila kung mananatili muna sila sa loob ng tunnel. Sa dami nga rin daw ng bangkay na magkakapatong sa pasukan, siguro raw ay matatagalan pa bago ulit sila gambalain ng mga halimaw. Prioridad nga raw ni Zofan na gawa ng paraan ang lason sa katawan ni Moyinye. Problema pa nga rin daw niya ang fish lizard lure na nasa katawan nito. Namula ang mukha ni Zofan nung balak na niyang gamutin si Moyinye. Napalunok ito ng malaki at nilakasan ang kanyang loob. Habang hawak ang kwelyo ng damit ni Moyinye ay humingi ng tawad si Zofan. Parang araw pareho sila na maging ligtas at makatakas ng buhay, patawarin daw siya nito sa kanyang gagawin. Ang fish lizard lure ay isang liquid na naglalaman ng espesyal na amoy, na kayang akitin ang mga fish lizard. Noong gabi ng Starfall, maraming bagay sa mundo ang naging mutated. Hindi lang ito sa mga hayop nangyari dahil maging ang mga halaman ay naapektuhan din nito. Ang mga halaman na tapos na ang mutation ay maaaring gamitin sa paggawa ng iba't ibang klase ng potion, kabilang na dito ang fish lizard lure. Sinabi ni Zofan na mabilis nga lang daw niyang magagamot ang sugat ni Moyinye. Pero sa amoy nga raw ng fish lizard lure ay nasa panganib pa rin daw ang lagay nila. Habang tinitingnan ang sugat na malapit sa dibdib ni Moyinye ay naisip ni Zofan na mukhang kailangan niya nga raw takluban ng ibang amoy ang fish lizard lure. Habang tinatakluban ang kanyang ilong ay napahingi ulit ng patawad si Zofan. Pasensya na nga raw dahil napakabaho ng ilalagay niyang ito. Gawa nga raw ang hawak niyang potion sa dumi ng mga skunk monster. Dahil nga raw sa baho nito ay maraming halimaw ang iniiwasan na lumapit dito. Isa nga rin daw dahilan ang potion na ito kung bakit buhay pa rin si Zofan kahit na napakatagal niyang naging Starfall Warrior Reserve. Pagkalagay ni Zofan ang mabahong potion sa katawan ni Moyinye ay inalis niya rin ang iba nitong suot na hindi ganoon ka-comfortable. Nakakapagod nga rin daw pala na maglagay ng benda sa mga sugat sa katawan ni Moyinye. Nagdadahilan si Zofan na dumugo nga raw ang ilong niya sa baho ng nilagay niyang potion.
Ngayon nga raw na nalinis na niya ang sugat ni Mo Yinye at natakluban ang amoy ng fish lizard lure, siguro naman daw ay magiging ligtas sila sa ngayon. Naisip ni Zhou Fan na marahil nga raw ay naghihintay pa rin sa labas ang grupo ni Mo Hanho. Kaya hindi pa rin sila pwedeng maging kampante. Pero bago nga raw magplano ng kanilang pagtakas, mas maayos nga raw na alamin niya muna kung ano ang eksaktong nangyari sa kanya. Kinapa ni Zhou Fan ang kanyang dibdib kung saan dating nakatapat ang suot niyang kwintas. Nagulat ito nang maramdaman niya na wala na sa kanya ang meteorite fragment. Naisip niya na naging War God system ng araw ito. Pagkaisip niya sa kanyang War God system ay biglang nagkaroon ng malaking screen sa kanyang harapan. Nakalagay doon ang kanyang pangalan, ang kanyang status, ang kanyang rank, pati na rin kung gaano kataas ang kanyang 4 na stats. Sa ilalim rin ng kanyang 4 na stats ay napansin niya na mayroon siyang 21 points na maaari niyang ilagay sa anumang stats. Naisip ni Zhou Fan na 100 ang kabuuan ng points na nadagdag sa kanyang stats noong nag-activate ang kanyang War God system. Halos napagaling nga rin daw nito ang lahat ng kanyang injuries. Nagtataka rin si Zhou Fan kung talaga bang isa na siya ngayong Novice Starfall Warrior. Sa bilis nga raw ng pagtaas ng kanyang stats ay para na itong isang cheat. Ang ipinagtataka nga lang daw niya ay kung bakit nagamit niya ang lakas ng espada ni Mo Yinye gayong mga intermediate Starfall Warriors lang dapat ang maaaring gumamit ng mga Starfall equipment. Napapaisip siya kung kagagawan ba raw ito ng kanyang mataas na mind stats. Ang mind stats nga raw ay isa pa ring misteryo. Marahil nga raw ay nagawa niyang magamit ang lakas ng Starfall equipment nang dahil sa ang kanyang mind stats ay umabot na ng 40 points. Nakatanggap si Zhou Fan ng mensahe na mayroon daw siyang 21 unassigned stat points. Gamitin niya nga raw agad ito upang tumaas ang kanyang combat power. Napapaisip si Zhou Fan kung ano ba raw ang unassigned stat points na sinasabi ng kanyang system. Sumubok si Zhou Fan na makiusap sa nasa harap niyang system screen na ipaliwanag nito kung paano gamitin ang kanyang War God system. Ngunit kahit anong tagal ng paghihintay niya ay wala siyang nakuhang sagot mula sa system. Nagalit si Zhou Fan sa system dahil napaka-irresponsable daw nito. Kahit nga raw bigyan lang siya nito ng kaunting hint kung paano ilagay ang kanyang 21 stat points. Napatigil sa pagrereklamo si Zhou Fan nung makita nito na nagkaroon ng pagbabago sa kanyang system. Nagkaroon ng plus sign ang tapat ng kanyang mga stats, napapaisip si Zhou Fan kung sa isip niya ba raw ito kailangang kontrolin. At gaya nga ng kanyang hinala, nagkaroon ng plus 21 ang tapat ng kanyang strength noong isipin niya ito. Sinubukan muna ni Zhou Fan na dagdagan ng 2 puntos ang kanyang strength. Inihanda niya rin ang espada ni Mo Yinye upang tingnan kung gaano kalaki ang kanyang nilakas. Winasiwas niya sa iba't ibang direksyon ang hawak niyang espada. Pakiramdam niya nga raw ay gumaan ang hawak niyang espada. Ito na nga raw pala ang diferensya sa pagdagdag ng 2 points sa kanyang lakas. Tuwang-tuwa si Zhou Fan dahil naiintindihan na raw niya kung ano ang War God system. Napaka-overpowered nga raw nito. Inisip ni Zhou Fan na gamitin sa kanyang physique at strength ang kanyang natitirang points. Dinagdagan niya ng 9 ang kanyang physique, at 10 naman sa kanyang strength. Sa isang bahagi ng tunnel ay naghahanap ng pagkain ang isang fish lizard. Napatigil ito sa paghahanap ng may maamoy ito na para sa mga fish lizard ay mabangong bagay. Inilagay ni Zhou Fan ang isang madugong tela na may amoy na fish lizard lure sa isang patay na daga. Sabik na sabik ang malaking fish lizard na lapitan ang amoy na ito. Sa may bandang itaas ay pinapanood ni Zhou Fan ang pagdating ng isang fish lizard, naisip niya na kumagat nga raw ito sa kanyang pain. Naghagis si Zhou Fan ng isang kutsilyo na may nakakabit na matibay na tali papunta sa direksyon ng kabilang pader. Nawasak ng kaunti ang pader na tinamaan ng inihagis na kutsilyo ni Zhou Fan. Nagdulot ito ng malakas na tunog na siyang nakaagaw pansin sa kumakain na halimaw. Nung tinitingnan ng fish lizard kung saan nagmula ang tunog ay sumulpot sa likuran niya ang bida nating si Zhou Fan. Gamit ang dala niyang espada ay agad niya itong inatake sa ulo. Sa taas ng stats ni Zhou Fan ay mabilis niyang nailubog sa makapal na ulo ng halimaw ang gamit niyang espada. Pagbagsak ng fish lizard ay sinabi ni Zhou Fan na napakadali nga raw niyang nakapatay ng isang E-rank monster.
Kung ginawa niyang araw ito noon, kahit na umasa siya sa talas ng gamit niyang Starfall Sword, malamang daw ay mahirapan siya na masugatan ang makapal na katawan ng fish lizard. Ganito nga raw pala ang pakiramdam na maging isang malakas. Habang nasisiyahan pa si Zofan ay may biglang dumating na mensahe na nagawa niya raw makapatay ng isang fish lizard, at makakatanggap daw siya ng 3 stat points. Nabigla si Zofan nang mapagtanto nito na makakatanggap siya ng 3 stat points sa kada mapapatay niyang fish lizard. Naisip niya na kapag nga raw pinatay niya ang lahat ng fish lizard, ay napakaraming stat points ang kanyang makukuha. Sa pagkakaalam niya raw ay hindi bababa sa 50 ang mga natitirang fish lizard sa loob ng tunnel. Hindi siya makapaniwala na kapag nakapatay pa siya ng 50 fish lizard ay makakakuha siya ng 150 stat points. Sa laking araw noon ay baka maging isa na siyang advanced Starfall Warrior. Matapos ang sunod-sunod na pagkamangha ay kumalma na si Zofan. Ang pagiging intermediate rank Starfall Warrior nga raw ang kailangan niyang unahin. Ngayon nga raw ay tanging ang kanyang physics stat na lang ang hindi pa umaabot ng 40 points. Abot kamay na nga raw niya ngayon ang pagiging isang intermediate rank Starfall Warrior. Idinagdag ni Zofan ang nakuha niyang 3 stat points sa kanyang physics stat. Ngayon ay isa na siyang ganap na intermediate Starfall Warrior. Kahit 3 points lang ang idinagdag ni Zofan sa kanyang physique, ang pagiging isang intermediate rank nito ay masasabing isang breakthrough papunta sa mas mataas na realm. Ang kabuuan na lakas nito ay nadagdagan ng mahigit sa 50% kumpara noong novice Starfall Warrior pa lang ito. Pagkatapos ng Starfall Warrior ay kasunod na nito ang Starfall General na mas kilala sa tawag na Starfall Warlord. Naisip ni Zofan na kapag nga raw naging sapat na ang kanyang lakas, wala na ni kahit sino ang makakapigil sa kanya na iligtas sa kamatayan ang kanyang ama. Sa pagnanais ni Zofan na lumakas, inihanda nito sa magkabila niyang kamay ang isang dagger at isang Starfall Sword. Dito na nga raw mag-uumpisa ang panghahunting niya sa mga halimaw. Nagkalat sa daan ang putol-putol na katawan ng mga pinatay na halimaw ni Zofan. Ang halagang araw ng isang fully dismantled na fish lizard ay nagkakahalaga ng $5,000. Naisip ni Zofan na pera ang lahat ng mga nagkalat na bahagi ng katawan ng halimaw. Nanghihinayang ito dahil kaunti lang daw ang makakaya niyang dalhin. Tanging pangil at kaliskis nga lang daw ng fish lizard ang pwede niyang madala. Napangiti si Zofan habang iniisip ang susunod niyang plano. Ikiniskis niya sa pader ng underground tunnel ang gamit niyang Starfall Sword. Nagdulot ito ng malakas na tunog na maririnig hanggang sa malayo. Unti-unting nagsilapit ang mga fish lizard na nakarinig sa ginawang ito ni Zofan. Nagmamadali ang mga itong puntahan ang pinanggalingan ng tunog. Inasahan ni Zofan ang pagdating ng mga halimaw dahil ito talaga ang kanyang plano. Alam niya nga raw na mas malakas ang pangdinig ng mga fish lizard kumpara sa paningin nito. Sa paglapit ng 2 fish lizard ay agad ang mga itong umatake gamit ang mahahaba nilang dila. Mabilis namang nakapagpalipat-lipat ng pwesto si Zofan at naiwasan ang pag-atake ng 2 halimaw. Habang mabilis na umiiwas si Zofan ay mabilis rin itong lumalapit sa 2 fish lizard. Inatake ng 2 fish lizard si Zofan gamit ang matatalas nilang kuko. Naiwasan ito ni Zofan at dumaan siya sa pagitan ng katawan ng 2 halimaw. Pagkalampas ni Zofan ay agad itong umikot kasabay ng kanyang espada. Pagharap niya sa likuran ng 2 fish lizard ay agad niyang pinutol ng magkasabay ang ulo ng mga ito. Walang makikitang takot sa mga mata ni Zofan habang nakikipaglaban ito. Pagkatumba ng 2 fish lizard ay huminga si Zofan ng malalim. Napangiti ito habang pinaghihiwa-hiwalay ang katawan ng mga pinatay niyang halimaw. Nakailang fish lizard na ang napapatay ni Zofan sa loob ng isang araw. Nung una ay kinailangan pa niya itong patayin ng patago, ngayon ay kaya na niyang kumalaban ng 2 fish lizard ng magkasabay. Sa tulong nga raw ng Starfall Sword ni Mo Yinye, ang lakas niya ngayon ay maikukonsidera na kabilang sa mga matataas na ranggo ng mga intermediate Starfall Warrior. Kaso nga lang daw ay hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Naisip niya noon na makakatanggap siya ng 150 stat points kapag nakapatay siya ng 50 fish lizard.
Pero pagkatapos niyang araw maging isang intermediate Starfall Warrior ay nakakuha na lang daw siya ng tig-1 point sa kada halimaw na mapapatay niya. Nakaramdam ng pagkainis si Zofan, maling-mali nga raw ang ginawa niyang iyon. Naisip niya na kaya raw siguro siya nakakakuha noon ng 3 stat points ay nang dahil sa mas mataas sa kanya ang lebel ng mga napapatay niyang halimaw. Hindi pa nga raw muna siya makakatungtong sa advanced rank. Pero sa lakas niya nga raw ngayon ay hindi niya na problema ang tumakas sa underground tunnel kasama si Moyinye. Iyon daw ay kung wala siyang makaharap na high-rankang monster. Sa paglalakad ni Zofan ay napansin niya na may tubig sa kanyang nilalakaran. Sinundan niya kung saan nagmumula ang tubig na ito, habang papalapit siya sa pinagmulan nito ay nakarinig siya ng kakaibang tunog. Habang nagtatago sa likuran ng isang pader ay nagulat si Zofan sa kanyang nakita. Sa lugar na kanyang napuntahan ay may nakatira na malaking halimaw na may 2 ulo. Ang isang ulo nito ay parang ulo ng halimaw na buwaya, samantalang ang isa naman nitong ulo ay kagaya ng mga nakalaban ni Zofan na fish lizard. Isang mutated monster ang nakikita ngayon ni Zofan na nagmula sa pagsasama ng 2 uri ng halimaw. Ang combat power nito ay umangat ng napakataas at ang danger level nito ay nadagdagan ng napakalaki. Napansin ng halimaw na tatawagin natin na two-headed monster gator ang 3 halimaw na malapit sa kanya. Agad nitong ginamit ang kanilang mahahabang dila upang atakihin ang malapit sa kanilang halimaw. Mabilis na dumating sa 3 fish lizard ang mahahabang dila ng 2 ulo ng mutated monster. Bago pa makagawa ng paggalaw ang 3 fish lizard ay tinamaan na agad ang mga ito ng mahahaba at matutulis na dila ng two-headed monster gator. Pumulupot sa katawan ng 3 fish lizard ang mahahabang dila ng kulay pulang halimaw. Kinain ng 2 ulo ng two-headed monster gator ang 3 fish lizard na kanilang hinila. Naisip ni Zofan na sa napakabilis na pagkamatay ng 3 fish lizard, masasabi niya na kasing lakas ng isang advanced Starfall Warrior ang lakas ng two-headed monster gator. Naisip ni Zofan na wala nga raw siyang tsansa na matalo ito. Kaya kailangan niya munang umatras at mag-isip ng paraan. Pagkarating ni Zofan sa lugar kung saan niya iniwan si Moyinye ay sinabi nito na salamat daw at halos pawala na ang amoy ng fish lizard lure na nasa katawan ng dalaga. Pero wala pa nga rin daw itong malay hanggang ngayon. Napapaisip si Zofan kung paano niya raw lalabanan ang two-headed monster gator na wala ang tulong nito. Ang pwede nga lang daw nilang daanan ay ang exit na nasa likuran ng two-headed monster gator. Malapit nga rin daw sa exit na iyon ang kuta ng mga E-rank fish lizard. Habang pinupunasan ni Zofan ang sugat ni Moyinye ay iniisip nito na kung sa ibang daan daw sila dadaan, may posibilidad daw na makasalubong nila ang grupo ni Mo Hanho. Kinabahan si Zofan nang makita niya na nagising na ang pinupunasan niyang si Moyinye. Mabilis na namawis ang kanyang kamay na nasa tapat ng dibdib nito. Kabang-kaba na sinabi ni Zofan na maniniwala ba raw ito kapag sinabi niya na nililinis niya lang ang sugat nito. Hindi naman pinakinggan ni Moyinye ang sinasabi ni Zofan at nagtutok ito ng dagger sa leeg ng ating bida. Pinagpawisan si Zofan habang sinasabi nito kay Moyinye na hayaan daw muna siya nitong magpaliwanag. Nagpadalos-dalos si Moyinye at binugbog ang walang kasalanan na si Zofan. Nahihiya si Moyinye habang tinatanong nito kung tama ba raw ang intindi niya na si Zofan ang pumatay sa napakaraming fish lizard, ang nagligtas sa kanya, at ang nagdala doon ng walang malay niyang katawan. Sinabi ni Moyinye na napakagaling naman daw yata ni Zofan na magtago ng lakas nito. Naisip ni Zofan na hindi nga raw dapat malaman ni Moyinye ang kanyang war god system. Inilihim niya ang kanyang mabilis na paglakas at sinabi na lang nito kay Moyinye na anak daw siya ng dating military commander na si Zhuhui. Nagulat si Moyinye matapos marinig ang pangalan ni Zhuhui. Ito nga raw ang commander na sinisi ng karamihan sa pagbagsak ng lungsod ng Sierra. Naisip ni Moyinye na naiintindihan na niya raw ito, bilang anak nga raw ni Zhuhui. Malalagay nga raw ito sa panganib kapag nakakuha ito ng maraming atensyon. Naisip niya na tama nga raw ang ginawa nitong pagtatago ng kanyang lakas. Humingi ulit ng pasensya si Moyinye, sinabi niya na nadamay nga lang daw si Zofan sa away sa loob ng kanilang pamilya. Sinabi ni Zofan na ang isipin na lang daw nila ngayon ay kung paano nila mapapatay ang two-headed monster gator, at kung paano sila makakalabas sa tunnel.
Sinabi niya rin kay Moynier na kailangan nga raw agad nitong makauwi ng mabilis at solusyonan ang problema sa kanyang pamilya. Siya naman daw ay kailangan niyang makauwi ng buhay at linisin ang pangalan ng kanyang ama. Habang kumakain si Moynier ay napapaisip ito kung ano ang itsura ng tinatawag ni Zofan na two-headed monster gator. Bumalik si Zofan kasama si Moynier sa lugar kung saan naninirahan ang tinutukoy niyang halimaw. Habang nagtatago ay parehas nilang nakita na naroon pa rin ang napakalaking two-headed monster gator. Naisip ni Moynier na ang danger level nga raw ng halimaw na ito ay higit na mas mataas kaysa sa mga normal na E-rank monster. Ang halimaw na ito ay may matalas na pandinig na nagmula sa fish lizard. May mahaba rin itong dila na responsable sa pangmalayuang pag-atake. Ang kagat naman ng gator's head ay may lakas na kayang bumasak maging sa mga bakal. Naisip ni Moynier na hindi nila masisira ang depensa nito kahit na gumamit sila ng Starfall Sword dahil sa napakakapal nitong kaliskis at balat. At ang higit pangaraw sa lahat, ang kahinaan ng mga fish lizard ay hindi makikita sa monster gator kahit na mutated version nila ito. Sinabi ni Moynier kay Zofan na kung gusto nga raw nilang masugatan ang makapal na balat ng monster gator, kailangan daw nila ang activation ng Starfall equipment upang mailabas nila ang buong kapangyarihan ng Starfall Sword.